Mga kababayan, naku po, matagal na nanahimik po itong si Speaker Romualdez. Pero ngayon, basag na ang katahimikan niya. Naku, sa isang matinding pahayag, diretsa niyang itinanggi ang mga paratang ng korupsyon. At sinabi na ginagamit lang daw siya bilang political scapegoat. Uy, parang narinig ko na ito kay yung sa katropa niya. Habang ang tunay na dapat managot ay posibleng nakatago sa likod ng budget process at implementation ng proyekto na mga ghost. Hindi lang ghost flood control as in ghost project Pero ang mas mabigat na tanong dito mga kababayan, depensa lang ba ito ng isang politikong naiipit, nalulunod at nagigipit na? O ito'y simula ng laglagan ng mga kasangkot dito sa iskandalong ito? Dahil sa kanyang pahayag, may mga pangalang lumutang, may mga prosesong kini-question at lalong umiinit ang usapin kung sino ba talaga ang may pananagutan. Kaya panoorin ninyo hanggang dulo dahil hihimay-himay natin kung depensa ba ito na may laman o isang malaking palabas para malihis ang sisi. Nako po. At mamaya, impeachment na. Siyempre, maglalabas na naman sila ng mga diversion dahil nga unti-unti na hong naglalaglagan at unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Alam nyo, ano ang motibo ni Romualdez? Yan po ay ating pag-uusapan din dahil mas importante yan kesa doon sa kanyang sinabi lang. Dahil yung kanyang mga sinabi ay tila merong laman, di ba? Tila merong laman po yung kanyang sinabi na eto na nga atin pong ipi-play, papakinggan natin at ito po ay may caption na Tagalog o Pilipino. Bakit? Para mas maunawaan natin kasi masyadong syala si Romualdez at English ang kanyang buong pahayag. Pero sa pamamagitan ng social media at ng mga AI, atin po itong itinagalog yung caption para mas maunawaan natin yung bigat nung at kahulugan nung kanyang tunay na pinapahiwatig. Okay? Ito pakinggan po natin ito. Pasok. Tamba, pasok. Magandang araw sa inyong lahat. For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. Naku. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. More noise lang daw? Ingay lang daw yung mga nagre-reklamo? Ulul. Ay, sorry naman. Dahil daw masyado ng divisive. Hindi divisive. Lahat po kami galit dyan. Nagkakaisa po kaming galit kami dyan sa lintik na korupsyon na yan. I did so because I believed that if I cooperated fully, submitted myself to the proper authorities, and answered every question asked of me, the truth would eventually speak for itself. So, ibig mo ba sabihin dahil sa pag-submit mo sa ICI, hindi na totoo yung mga lumalabas ngayon? Nilalaglag mo ba si Marcos, yung gumawa ng ICI? But there comes a point when silence is no longer prudence. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, twisted, and unfair. Parang di ka naman silent. Nagsasalita yung mga vlogger mo. Ang ingay ng mga hayop mong vlogger Hindi ka nga nagsasalita pero ang ingay naman ng mga yun. Pinagtatanggol ka. So let me be clear. I will not keep quiet anymore. Sabi mo yan Hindi, sabi mo yan. Hindi ka na magiging tahimik You will no longer be, hindi ka na keep quiet ka na Sabi mo Hindi ka na magpapatuloy na maging tahimik. Dadaldal ka na O ilaglag mo na, baka naman pautot mo lang to dahil di ka pinayagang umalis. Mamaya kikwento natin yan. Hindi ko kasi siya pinayagang umalis Kaya ayan, naglalaglag na siya ng kung sino-sino. Wala ka pala, spoil brat ka rin pa din, parang si BBM Di ka lang pinagbakasyon Sasalta ka na. Face this head on, and I will speak with facts because the truth deserves to be heard. Buy!
Today, I'm taking this opportunity to speak directly to the Filipino people. From the start of this Ay, bakit mo binabasa? Ang kinakausap mo yung teleprompter mo, hindi kami. controversy, I have been cooperative. I personally appeared before the proper authorities. I voluntarily submitted my affidavit to the ICI. I provided the information and documents asked of me. I did not hide. I did not run. I did not evade scrutiny. I faced it head on within the proper channel because I know there is no evidence that proves I committed plunder, conspiracy to commit plunder, or any similar offense that the Ombudsman may be contemplating against me. And because I have nothing to hide, I am today authorizing the immediate public release of the affidavit I submitted, together with all supporting information so that the Filipino people can judge for themselves who has been transparent and who is simply being politically targeted. Now let us address the most absurd accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. So dito, parang sinasabi niya, hindi yung Kamara, which is yung kanyang pinamumunuan, ay hindi lang naman yun ang nagdidesisyon pagdating sa budget. Sinasabi niya, ang mas matindi dyan, yung nag-i-implement, yung nagbibigay ng yung papaano yung pinatutupad yung proyekto, yung papaano yung ine-execute yung implementation ng GAA, yung General Appropriation Act, which is yun yung budget. Pag sinabi mong GAA, yun yung pinirmahan na ng Pangulo na budget. No? Sabi niya, sinasagawa ang procurement ng mga project, yung mga nagdidesisyon sa kung sino ba ang pipiliing contractor. Hindi naman daw Kamara yun. Yan daw po ay executive branch. Oh. Kung saan nilalabas ang pondo, hindi rin naman daw nang gagaling sa Kamara, sa executive branch din daw. At kung saan substandard ang project ay ipinapasa bilang lihitimo. Ito'y ghost project o pinamumukhang totoo, which is DPWH yun. Sa ilalim din daw ng executive yun. Dito ayaw niya pantumbukin na si Marcos ang may kasalanan eh. Sa totoo lang. Dito, kaya nga sabi nung iba, marami nagsasabi, na itong kanyang pahayag na ito ay nagpaparinig na siya. Nagpaparinig na siya dito kay Marcos na wag niyo akong tuluyang ilaglag. At kung hindi, papangalanan ko kayo. Pero ngayon, hindi muna. Pipitikin ko lang muna kayo. Pero dahil tila ako ang direksyon, dati kasi ang nangyari, nilaglag si Zaldico eh. Si Zaldico yung kanilang ginamit dahil siya yung chairperson ng appropriation committee sa Kamara, siya yung ginamit tapos nilaglag. This time, mukhang dahil nga doon sa napapabalitang mapapauwi na si Zaldico, tila siya naman ang ilalaglag. So dito, mukhang nagpaparinig na siya. Hoy, bakit ayaw niyo akong palabasin ng ibang bansa? Ilalaglag niyo ako? Sige, ito, sinasabi ko na. Sino ba nag-i-implement? Kanino ba nanggagaling ang project? Sino ba nag-a-approve ng mga kontraktor? Di ba kayo? Eto, kita mo dito? Pinipitik na niya Malacanang. Pinipitik niya na yung kanyang pinsan. Pero hindi niya pa tuluyang pinangalanan. Bakit kanyo? Para medyo pwede pa mag-U-turn. Depende yan sa magiging kasunduan natin. Subukan niyo ako ilaglag. Subukan niyo ako hindi paalisin. Papangalanan ko kayo. Tingnan natin ang tapang nito tsaka ni Rimulya. Dapat sila pitikan ng itlog eh. I want to make this simple and clear. The national budget does not depend on just one person. Yon. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. Ayan no, ang linaw na niyan. Nagsisimula sa executive at hindi lang isang tao. So ibig sabihin, hindi lang ako. Pero dito, huli siya sa sarili niyang bibig eh.
huli siya sa sarili niyang bibig na kung saan sinasabi na niya na, oo, kasama kami pero hindi lang kami. At sa inyo nagsimula yan. So, eto yun eh. Fact that the budget, yung GAA noon at itong mga nakaraan, corrupt. Sabihin, matindi ang korupsyon. Pero kung isisisi nyo sa akin, hindi pwedeng ganon. Hindi lang ako. Dito nga hindi niya tinatanggi, hindi kasama siya. Hindi niya itinatanggi. Basta sinasabi lang niya, hindi lang ako. Pati kayo. Diba? The agencies and departments prepare their proposals. The executive consolidates them into the National Expenditure Program. And that program is then submitted to Congress. From there, the House deliberates, but the House is not one person. And it is certainly not the Speaker alone. It is Alam mo, pareho sila ng karakas ni Zaldico no? Pareho sila ng karakas ni Zaldico. Ito rin yung sinabi ni Zaldico Lahat sila nakinabang, nag-deliver ako kay Bongbong, nag-deliver ako kay ganito, kay Romualdez, pero ako wala akong kinuha. Pareho talaga dito mo malalaman na magkaibigan talaga itong dalawang to Pareho silang lumulusot doon sa issue. Naglaglaga na sila isa't isa. Alam mo galawan ng mga kartel to Nanonood kasi ako ng kartel na napalabas yung cleaning lady. Galawan to ng mga kartel yung naglalaglaga na sila pagka nagkakabukingan na, di ba? Eto, naglalaglaga na Naalala nyo yung naglaglagan yung dalawa? Yung magkapatid? Tama-tama talaga yung palabas na yun ngayon Kasi naglaglaga na itong dalawang bugok na to Di ba si Romualdez at saka si Zaldico, may mga picture pa sila nagtatawa na busog na busog tayo. Busog na busog tayo. Tapos ngayon, turuan na sila. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, alam mo, ganda ng, ito ko lang to Naiisip ko lamang ito, na napagtatanto ko, inisip ko na mabuti ito. Sabi ko, Diyos talaga, may paraan siya May paraan talaga siya para ilabas ang tunay na pangyayari. Ito, nangyari to. Huwag niyong kakalimutan, unang nagtanong nito, istasyon ng SMNI. Si Ka Eric at saka si Loren Badoy, di ba? At dahil doon, pinakulog yung dalawa. Inusig. Tapos noon, sinampahan si Pastor Kibuloy. Ginipit yung SMNI. Tinanggal yung kanilang prangkisa. Hindi tinanggal sinuspinde. Di ba? So, ibig sabihin, nung unang-unang pinunatan, remember, yung pagpuna na yun, pinuna nila Ka Eric, yung budget nito ni Romualdez, yung travel expenses nitong si Romualdez. After nun, sunod-sunod na pag-uusig sa mga host at sa buong istasyon at lalo na sa pinuno ng SMNI na si Pastor Kibuloy. Di ba? Kita ninyo di ba? Yung pag-uusig na yun. Tapos, eventually, nagsalita na yung mga iba't ibang mga congressman na may problema sa GAA. Lahat yan, sumunod-sunod na. Tapos natatawa nga ako kasi ngayon, akala natin wala nang mangyayari dahil naglabasan na. Naglabasan na si Libiste. Nilalabas na yung mga text, nilalabas na ni Attorney Baligod, yung mga ex-Marines, di ba? Naglabasan na, walang nangyayari. Parang walang nangyayari, di ba? Pero sabi nga, God moves in a mysterious way. Dito, yung kanilang sariling pagiging greedy, yung kanilang sariling ugali, yun ang nagpapabagsak sa kanila. Hindi cause ng external factor. Mismong sila naglaglagan. Nilaglag nila ang isa't isa. So dito makikita mo talaga, wow, iba talaga kumilos ang Diyos para ilabas niya yung baho ng mga tao, yung kanilang kasalanan. Ito yun, no? Mantakin mo, una nilang ginipit si Zaldico. Di ba remember rin yung sinabi ni Zaldico?
Nung una sabi, lumabas ka muna ng ibang bansa para tumahimik muna, tapos we will parang do everything para maayos ito, ganyan-ganyan. 'Di ba? Para bang tinanggalan nila ng kalayaan nito si Zaldico mabuhay dito sa Pilipinas eh. So ganun ang ginawa. Tapos eventually, nakikita niya, siya ang same word na ginamit, scapegoat. Siya ang nagiging scapegoat nito. Itong mga pangyayari na ito. Diba? Tapos nilinis niya yung sarili niya, sinabi niyang wala siyang natatanggap. Wala siyang kinuha. Lahat daw ipinasa lang niya doon sa mga boss niya. Si Romualdez at saka si BBM. Diba? Nakita niya kasi nilalaglag siya. Ito, this time naman, si Romualdez ang nilalaglag. Tila ayaw na siyang paalisin. Tila, di ba, nung isang araw lang, dinimanda ni Ombudsman na Remulla itong si Romualdez at saka si Chis Escudero. So, siguro, napiko nito si Romualdez. Andali, bakit kasama ako dyan? Usapan lang natin, lang ang natin idadivert natin yung issue, si Chis Escudero lang gagamitin natin Kasi pansinin ninyo si Chis Escudero, ilang beses na siyang inakusahan, hindi siya nagsalita. Alam niyo kung bakit? Confident siya eh. Wala naman kayong ebidensya eh. Halatang diversion. Ginagamit niyo lang ako eh. Once lang siya nagsalita at binanggit niya to si Romualdez. Di ba? At noon pa yun, walang banta sa kanya yun Ibig sabihin, walang demanda, wala lahat. Pero sinabi niya na si Romualdez itong. At saka, siya yung pangalang hindi mo pwedeng banggitin. Pero ito, remember, this time, unti-unti nang nilalaglag si Romualdez. Same din word na ginamit niya. Ako'y isang scapegoat. Bakit ba laging goat ang ginagamit niyo? Mahilig ba kayo sa damo? Ako ang scapegoat ngayon. Di ba? Tapos ang pinuntira niya si Chis Escudero tsaka si Zaldico. Pero eto, makikita mo may pattern. Anong pattern? Attorney Rodriguez. Attorney Vic Rodriguez. Naalala ninyo? Nagkaroon ng iskandalo nun tungkol sa asukal. Ano ginawa nila? Inilaglag nila si Attorney Rodriguez. Kung ano binintang nila doon kay Attorney Vic. Yeah? Siya ang nilaglag ni Marcos. Mantakin mo, ito hindi masasabing best friend, pero ito yung ganun ni Marcos. Nung walang sumasama kay Marcos, ito lang si Attorney Vic ang nag-stick sa kanya. Tapos, nilaglag niya. Pattern. BP Sara Duterte. Nung napapraning na siya, ewan ko kung bakit siya napapraning. Mga bading. Di ba totoo, nung napapraning na siya na kesyo, papalitan, kesyo, may plano. Ano ginawa niya? Nilaglag din niya. Ngayon, itong nagkakabukingan na dito sa flood control, nilaglag din niya si Zaldico. Ngayon, eto naman si Romualdez, nilaglag din niya. So, kung nilalaglag mo ang mga kasamahan mo, hindi ba malaki ang porsyento o possibility na ikaw talaga ang mastermind, Bongbong Marcos? Dahil nilalaglag mo na isa-isa lahat para hindi ka maturo. Bakit ganun? Actually, dito may punto si Romualdez sa part na ito. Sa'yo nagsimula, ikaw ang yung executive lahat ng diskarte. Kami, nag-a-approve lang, but I'm not saying hindi sangkot dito si Romualdez Ako, kasama ka dito. Kaya mo ina-approvean, kaya kayo nagpasok ng mga insertion, kasi nga gusto nyo kumita. Gusto nyo makinabang dun sa matinding korupsyon, dun sa budget. Pero, at the same time, yung presidente mismo ang nag-a-agree. Kasi remember, mismong sa kwento ni Chanco, di ba? Yung nag-usap-usap daw silang tatlo. Ano pinag-usapan nilang tatlo?
Sobra na ang ano nyo, bilhin ninyo ng mga kotse, ilang kotse pa ba? Something like that, di ba? Yung dating na parang sobra naman. Oh. Ibig sabihin, alam mo na may nangyayaring nakawan. Pero hindi mo pinigilan. Nasobrahan ka lang. Ibig sabihin na ano ka lang, nakita mo na greedy na yung mga tao mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito yung, naalala nyo nun, nung bata ko, pinapanood ko yung Ten Commandments. Kasi tuwing Holy Week, yan ang palabas dun eh. Ngayon kasi iba na eh, yung palabas na yung isa na eh. Yung isang yung tungkol naman kay Jesus eh. Pero dati, nung panahon namin, wala pa yung pelikula na tungkol kay Jesus eh. Kaya ang pinalalabas nun lagi, Ten Commandments tuwing Holy Week. Tapos nagtataka ako doon sa part na bakit pa paulit-ulit na lang nagwa-warning si Moises doon sa Pharaoh at yung Pharaoh hindi nakikinig. Pansinin nyo yung Pharaoh hindi nakikinig. Tapos may part doon na binanggit na the Lord hardens the heart of Pharaoh. 'Di ba? Para makumpleto yung plague. Ang lupit nun Sabi ko noon, bakit ganun? Weird eh. Isipin mo mabuti to Sabi ng Lord, hinarden niya yung puso ni Pharaoh. Di ba? Naalala niyo noon? Tapos sabi naman niya kay Moises, sabihin mo ito na magbago siya. Kung hindi, may mga darating na plague isa-isa. Pero hinarden naman niya yung heart ni Pharaoh. So ibig sabihin, alam mo yun, may purpose ang Lord. Bakit pinayagan niya na mag-harden yung puso ni Pharaoh? Eventually, 'di ba? Pinalabas na talaga yung kanyang bayan, yung Israel. Na lumabas na ngayon ng Ehipto. 'Di ba? At nakita yung may purpose, may plano ang Panginoon, hindi lang doon sa particular na paghihirap ng mga Israelites noon. So ano ibig ko sabihin? Dito, pinayagan ng Lord na maging greedy yung bawat isang nagnanakaw sa kanila. Yung mga dahil sa pagnanakaw na yon, unti-unti silang nabubuking at naglalaglagan at nag-iinggitan. Nakita ninyo? Nag-iinggitan sila eh. Nainggit ako, ganito kinita ng isa, ganito yung kinita. So hindi natin alam, baka may sumusuhol dyan doon sa presidente at sinasabing, dami nang nakuha, dami ng pera Dapat meron din tayo dyan. And eventually, ang laki na nang nabawa sa budget natin, kaya sumabog na ng todo yung ghost projects. Hindi na nga lang flood control ghost project Di ba? Sumabog na ng todo to the point na exposed na lahat. At ngayon, dahil sa sobrang exposed na, kailangan may managot. Kasi kung, tingnan nyo to kung, sabihin na natin, kasi hindi ko naman mapapagkaila, na kahit nung administrasyon ni Pangulong Duterte, Pangulong Pinoy, at saka mga nakaraan pa, imposibleng walang nakawang nangyayari. Siyempre, meron at meron yan. Pero, maliliit. Ano may simpleng kupit? 5 milyon, 1 milyon, dagdag na patong, imposibleng wala Kasi hindi mo naman mamamonitor yan as a president, yung lahat ng nasa bamang nangyayari. Meron at meron, pero maliliit lang. Paano ngayon mabubuking ito na talagang tumindi ang korupsyon? Hinayaan lang. Sige, nakaw kayo. Maging greedy kayo nang malantad ang tunay na kulay ninyo. Di ba paulit-ulit ko nga sinasabi sa inyo to? Ang trials, problema sa buhay, yan po ay hindi para sirain ka. Ngunit upang ipakita kung ano ang tunay mong kulay. Kung ano ang tunay mong karakter. Dahil dito, nabigyan sila ng power. Nabigyan sila ng, alam mo yun, na matinding pagpapala. Aba, lumabas ng totoo yung tunay nilang kulay. Ang laki ng binawas to the point nakakalula na bilyon-bilyon. Dahil sa sobrang lula na tayo, sila, tangina nag-iinggitan na. Sila, parang, bakit ganito lang ako? Bakit ganito ako? So pataasan na sila ng kickback. To the point na lantad tuloy yung katarantaduhan nila sa bayan. At dahil doon,
kailangan may makulong. Ang problema, para may makulong, meron kailangang managot. At pinananagot ng taong bayan, si Marcos. Ngayon, si Marcos, kailangan maghanap ng ibang maituturo. Hindi, pansinin niyo yung pattern na. So naghanap siya na maituturo. Sino tinuro niya? Si Revilla. Akala niya mananahimik ang taong bayan at makukumbinsi na si Revilla may kasalanan. Siya ang mastermind. Hindi na nga siya nasa kapangyarihan. Wala na, hindi na siya senador. Sino pa? Si Chis Escudero, Senate President. Akala niya matutuwa ang tao. Hindi natuwa ang taong bayan. Siya pa rin ang itinuturo. So ito, tinuro na si Zaldico. Ngayon, ituturo, mukhang ang direksyon kay Romualdez na. Si Romualdez, mataas din ang pride. Dahil his heart was hardened. Dahil tumigas na rin ang puso nito ni Romualdez, yumabang na rin dahil, andali, ako? Aanuhin nyo? Hindi pwede. Ilalaglag ko na rin kayo. So because of doon sa pangyayari na yun, naglalaglagan na po sila. Yun po ang nangyayari. Dahil sa tindi ng greed nila, gusto nilang yumaman. Sabi nga, sino ba nagsabi nun? Parang sinabi, ano pa ba gusto ninyo? Ang laki na ng kinuha ninyo, kumukuha pa kayo. Ayan, iyan tuloy nangyayari ngayon. Diba? Sa sobrang greedy nila, nainis na ng todo-todo ang taong bayan, sinisingil na sila. Sino ituturo nila ngayon? Na matinding matindi. Eto, mukhang ituturo niya na si Marcos. Kasi etong sinasabi niya si Chis Escudero tsaka si Zaldico, walang naniniwala dyan. Malamang si Zaldico, tauhan mo yan eh. Pero si Chis Escudero, hindi naman niya tauhan si Zaldico. Halatang ginagamit mo lang si Escudero para ilihis sa'yo. Ikaw ang boss ni Zaldico. Don't tell me wala ka sa small committee at wala ka sa BICAM. That's bullshit. Ikaw ang boss nila. Ikaw. Kaya nga 'di ba lagi nga sinasabi, 'di ba, yung the power of the purse ba 'yun? Yun ang lagi nila sinasabi kasi kamera talaga ang may hawak diyan. Kayo ang last call. 'Di ba, remember? Sinabi pa nga ni Congressman Ungab, blanco yung GAA, blanco. Pinapipirma ninyong blanco. Sino magfi-fill up nun? Sa inyo yun eh. Printing nasa inyo. Wala sa Senado. Lahat nasa inyo, nasa Kamara. Tapos sasabihin mo si Escudero? Para lang, feeling mo maiinis ang tao, mawawala sa iyo ang turo pag itinuro mo si Escudero. Yun ang purpose mo, Brad. Obvious ka. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan,
sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banatesang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap